Tuwing umaga bago sumikat ang araw, umaandar na ang mga makina sa labas ng Laredo, Texas. Nakatigil ang mga diesel na truck sunod-sunod sa 8 linya ng tulay sa ibabaw ng Rio Grande. Umabot ng kilometro ang sobrang haba ng pila. 15,000 hanggang 18,000 truck ang dumadaan dito araw-araw. Hindi lang produkto ang dala, ekonomiya ng Amerika ang gumagalaw. Ito ang World Trade Bridge, pinakabalang komersyal na tawiran sa kanlurang hemispero na kilala lang ng mga nasa freight logistics. At halos walang gumagawa ng mga desisyon sa pulisya ang tumuntong narito. Isara mo ito ng 48 oras at mararamdaman agad ang mga epekto bago pa ito umabot sa balita. Hindi dumarating ang mga makina sa mga assembly line sa Toluca. Hindi umaabot sa mga pwesto ang mga wiring harness sa Saltillo. Nananatiling hindi tapos ang mga piyesa ng refrigerator sa San Luis Potosí. Sa isang linggo, tumahimik ang pabrika sa Michigan at Ohio. Hindi dahil sa welga, hindi dahil sa pulisya, kundi dahil na ipitang mga piyesa sa maling bahagi ng ilog. Noong 2025, humigit kumulang $130 bilyong halaga ng produkto ang lumipat sa pagitan ng Amerika at Mexico. Mas malaki pa ito kaysa ekonomiya ng Switzerland at Saudi Arabia. Dalawang bansa ang nagkakalakalan na higit sa loob ng 12 buwan kaysa sa produksyon ng karamihan ng ibang bansa. Para itong linya ng produksyon, hindi checkpoint. Mas marami ang refinery sa Texas, daungan sa California at Triles sa Illinois. Walang ibang nagdadala ng bigat na dala ng tulay na ito araw-araw. Ngayon, may mga desisyon sa Washington na nagpapabago sa halaga ng tumatawid dito kahit di alam kung ano ang maaring masira. Pumili ka ng kahit anong sasakyan na gawa sa Estados Unidos, kahit anong pickup, sedan o SUV, buksan mo ang hood at sundan ang bawat piyesa. Hindi mo makikita ang kwento ng produktong Amerikano kundi isang sistemang binuo sa labas ng hangganan na hindi na umaasta bilang hangganan. Ang Ford F-150 ang pinakahalatang halimbawa. Isa ito sa pinaka-iconic na truck ng Amerika sa bansa. Galing ito sa assembly line sa Dearborn, Michigan, may bandila ng Amerika sa bawat marketing brochure. Pero bago pa makarating ang katawan nito sa Dearborn, ang mga piyesa sa loob nito ay tumawid na sa Rio Grande ng hanggang 8 beses. Mga engine block hinulma sa isang bansa, minachina sa iba at inassemble sa pangatlo. Bawat hakbang ay umaasa sa naunang border na matapos ng tama ang trabaho. At hindi lang natatapos ang pagdepende sa paggawa. Mahigit 3 milyong magagaan na sasakyan ang ipinapadala ng Mexico sa US taon-taon, karamihan ay may tatak ng Amerikanong gumagawa ng kotse at disenyo ng Amerika. Hindi tinuturing ng mga kumpanyang Amerikano ang Mexico na banyaga, kundi parang sariling bahagi ng pabrika. Kapag naputol ang koneksyon, hindi lang bumabagal, tumitigil talaga ang produksyon. At hindi lang truck ang issue rito. Kung nanonood ka gamit ang smartphone o laptop, bahagi ka na ng ugnayan. Ang makabagong paggawa ay hindi lang umaasa sa inventaryo, kundi pati sa eksaktong proseso. Iyan ang dahilan kung bakit walang laman ang mga bodega at tuloy ang kita ng mga linya ng asemblya. Dumarating ang piyesa ilang oras bago kailanganin, kaya bumababa ang gastos. Tinatanggal din nito ang anumang puwang para sa abala. Ang isang naantalang padala ay hindi na itatambak sa imbakan. Nag-iwan ito ng manggagawang walang ginagawa, makinang patay, at schedule na di na mababawi kahit bilisan pa mamaya. Hindi ka makakahabol sa sistemang ito. Nahuhuli ka at nahuhulog din ang mga nasa likod mo. Subukan mong buuin ang parehong truck na yan dito lang sa loob ng US at tataas agad ng libo-libo ang presyo. At hindi yan haka-haka lang, agad-agad yan. Mas mataas ang presyo o bababa ang kalidad ng produkto, walang ibang opsyon. Ginagawa ang mga refrigerator sa magkabilang panig ng mga planta. Mga medical na gamit para sa US ospital ay ginagawa sa Tijuana at Reynosa ng mga kumpanya gaya ng Medtronic at Becton Dickinson na agad ipinapadala sa Amerika. Mga bahagi ng aerospace na nagbibigay sa supply chain ng Boeing. Malaking volume ang nagmumula sa Querétaro kung saan maraming supplier ng Bombardier, Safran at Airbus ang nakapalibot sa paliparan. Pati Wi-Fi router mo may bahagi na galing din sa parehong bansa bago makarating sa'yo. Ang agwat sa sahod ang dahilan kung bakit ito gumagana. Pinapapaintulutan nito ang kumpanyang Amerikano na makipagkumpetensya sa Asia na hindi kailangang ilipat ang lahat sa ibayong dagat. Kung wala ang Mexico, dalawang resulta na lang ang pagpipilian. Mas mataas na presyo o ang pag-alis ng produksyon mula sa buong kontinente. Pero mas malalim pa ang pagdepende ng hilaga. Mahigit 80% ng export ng Mexico ay napupunta lang sa isang mamimili. Walang alternatibong customer o plan B para sa malaking volume na ito.
Kung gumagal ang Amerika, babagal din ang mga pabrika sa Mexico. Kung tamaan ng taripa ng US ang isang kategorya, ramdam agad ito ng mga manggagawang Mexicano. Taon-taon, nagpapadala ang mga Meksikano sa Amerika ng bilyong dolyar sa kanilang pamilya. Kamakailan lang, umabot sa mahigit 64 bilyong dolyar ang kabuuan sa loob ng isang taon. Pera itong hindi dumadaan sa mga korporasyon. Diretso ito sa mga tahanan. Ginagamit ito sa grocery, bayad sa paaralan, medical at upa sa mga bayang halos walang ekonomiya. Mas malaki pa ang kinikita nito kaysa langis o turismo. Ito ang pinakamalaking panlabas na lifeline ng Mexico at halos lahat nito ay nagmumula sa Estados Unidos, sa isang kontinente na maaari mong tawirin sa pamamagitan ng pagmamaneho. Sa bansa na kahit magsara ang pantalan, pwede pa rin magpadala gamit truck. Tumugon dito ang Mexico. Inanunsyo ng Tesla ang plano para sa Gigafactory noong 2023, ngunit ipinagpaliban ito bagong US eleksyon dahil sa alalahanin sa taripa. Pinalawak ng mga tagagawa ng sasakyan ang operasyon sa gitnang Mexico, kasunod ang mga supplier para sa malalaking kumpanyang Amerikano. Pinalawak ng malalaking logistics company ang cross-border freight networks nila para matugunan ang bagong dami ng kargamento kasama ang mga operator sa Mexico. Ang aerospace, AI data center at malalaking kumpanya ng gamot ay nagtayo ng negosyo sa timog ng hangganan. Sumabog ang industriya sa Querétaro at lumago ng husto ang paggawa ng medical device sa border belt. Inanunsyo ang plano para sa malaking Nvidia AI server assembly plant sa Guadalajara. Nagsimulang lumipat ang semiconductor packaging sa Mexico dahil napapalawak ang packaging sa loob ng wala pang 2 taon. Samantalang ang mga fab sa US ay inaabot ng halos 1 dekada. Gumana ang sistema. Mas umikli ang supply chain at bumilis ang delivery, nanatili ang kompetitibong gastos, parehong nakinabang ang magkabilang panig pero napunta ang presyon sa loob. Noong 2025 binago ang mga patakaran habang nasa proseso. Sa isang plantahan ng piyesa sa Hilagang Mexico, pinatigil ng supervisor ang pagpapalabas ng kargamento. Hindi dahil sa tigil produksyon, kundi sa paghinto ng patakaran sa taripa. Sumunod ang exemption, saka muling nagbago ang lahat, minsan at paulit-ulit. Para sa mga kumpanyang nagpaplano ng ilang taon, isa lang ang ibig sabihin nito, hindi tiyak ang mangyayari. Hindi mas mataas, kundi hindi alam na gastos. At kapag hindi na alam ang mga gastos, tuluyang humihinto ang pamumuhunan. Napahinto ang mga proyekto, natigil ang pagpapalawak. Ang mga pabrika na dapat sana'y itatayo ay nanatiling bakanteng lupa. Ang Mexico gayunpaman ay hindi nagpalala ng sitwasyon. Hindi rin ito gumante. Nag-adjust ito, bumibili lang ng oras, pero hindi inaayos ang ugat ng problema, na estruktural at hindi pampolitika. Nang binalaan ng Ford na bababa ng dolyar, 1.5 bilyon ang kita nila dahil sa taripa, hindi Mexico ang maapektuhan. Isang kumpanyang Amerikano ang nagbabayad ng mas mahal para sa sariling supply chain. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbabala rin ang General Motors na maaring umabot sa 5 bilyong dolyar ang epekto nito. Itinigil ng Stellantis ang produksyon sa kanilang mga planta sa Mexico at Canada. Ang mga manggagawa sa Michigan at Indiana ang makataong kapalit ng taripa. Hindi ito balita, kundi nawalang shift at sahod. Ang nearshoring na solusyon sana ay nagdulot pa ng bagong problema. Walang tatag sa sentro ng sistema, kalakalan lang ang nasa ibabaw pero mas malalim ang panganib sa ilalim. Ngayon, higit 60% ng kuryente sa Mexico ay mula sa natural gas na inaangkat pa mula ibang bansa. Matagal nang bumababa ang lokal na produksyon at naabot ang pinakamababang antas sa loob ng 2 dekada noong unang bahagi ng 2025. Halos buong agwat ay pinupunan ng mga pipeline na tumatakbo pababa mula sa Permian Basin Field sa Texas, Eagle Ford Shale at mga koridor na umaabot hanggang Arizona at California. Noong Mayo 2025, naabot ng pagluluwas ng natural gas mula US papuntang Mexico sa pamamagitan ng pipeline ang pinakamataas na buwanang record. 75% ng bawat cubic foot ng gas na sinusunog ng Mexico ngayon ay galing na sa kabila ng hangganan. Mahigit 1 kapat ng natural gas exports ng US ay diretso sa grid ng Mexico na nagpapagana sa mga pabrika ron. Ang mga pabrika ng Mexico ang gumagawa ng mga piyesa. Ang mga piyesa ay bumabalik sa mga asembliya sa Amerika. Kapag naputol ang daloy, humihinto ang produksyon at parehong nabibigo ang magkabilang panig. Alam na alam ito ng Mexico. Kinikilala nila ang panganib. Mabilis silang nagtayo ng bagong pipeline, kapasidad para mag-export ng LNG at lokal na kuryente pero hindi nito agad mapapalitan ang supply mula US. Talagang naging dependent na sila tapos may issue pa sa tubig. Nasaksihan ng mga magsasakang Amerikano sa South Texas ang pagkasira ng mga ani dahil sa pagkaantala ng Mexico sa paghahatid ng tubig ayon sa kasunduan. May kasunduan noong 1,000 listening naraan at 44 na dapat pumigil sa problema pero ngayon ay nasisira na ito.
Naggagulo ang mga estado ng Mexico gaya ng Chihuahua dahil sa utos na pagpapakawala ng tubig mula reservoir para bayaran ng utang ng bansa. Muntik nang mabasag ilang beses ang pag-uusap tungkol sa utang sa tubig sa loob ng 5 taon. Ngayon, iugnay mo ito sa mga nangyayari sa mga tindahan. Kung kumain ka ng sariwang kamati sa Enero, galing yan sa Mexico, pati na rin ang abukado sa tinapay mo. Mga 9 sa bawat 10 abukado sa mga grocery store sa US ay galing sa Mexico. Mga berries, pipino, sili, mangga at karamihan sa prutas at gulay na wala sa panahon ay umaasa sa greenhouse at bukirin ng Mexico. Kapag kinulang ang tubig, hindi na matatanim ang mga pananim, kaya mababakante ang mga estante sa mga tindahan sa US sa loob lang ng ilang araw at bababa ang kita ng mga magsasaka sa magkabilang hangganan. Noong 2024, pinatigil ng mga Amerikanong inspektor ang pag-export ng abukado mula Michoacan dahil sa mga alalahanin sa seguridad at sa loob lang ng ilang araw ay tumaas ang presyo nito sa mga grocery store sa US. Isang inspektor lang ang nagdulot ng linggong delay at pagtaas ng presyo sa buong bansa. Ganun kanipis ang kita, pati sa beer, ganun din ang nangyayari. Pinakamaraming beer na ini-import ng Amerika ay galing Mexico kaysa ibang bansa. Karamihan sa mga 6-pack sa mga estante ng Chicago, Atlanta o Seattle ay galing sa isang produksyon sa Mexico, tumawid ng border sakay ng tren o truck at napunta sa cooler ng lokal na tindahan. Kapag naantala ito, mas nagmamahal ang mga pinakapatok na beer sa Amerika at 5 milyong trabaho sa Amerika ay direktang konektado sa kalakalan sa Mexico. Sa mga estado tulad ng Texas, Arizona, New Mexico at California, ang Mexico ang nangungguna sa export market. 28 estado sa US ang turing ang Mexico bilang isa sa dalawang pangunahing trading partner. Kapag bumaba ang kalakalan, mawawala ang trabaho kahit sa malalayong lugar gaya ng pabrika sa Indiana, sakahan sa Iowa at Kansas. Mga rail yard na umiiral dahil sa sistemang ito. Buong mga lungsod kabilang ang Laredo, McAllen, El Paso ay umaasa sa daloy na ito. Alisin nito, liliit din ekonomiya nila. Ang mga pabrika sa hilagang hangganan ng Mexico ay direktang nag-eempleyo ng halos 3 milyong manggagawa at 10 milyon pa ang hindi direktang konektado sa dalawang bansa. Itinaas ng pamahalaan ng Mexico ang sahod sa mga pabrika ng mahigit 100% mula 2020 hanggang 2025. Dati, sapat lang ang kita sa pabrika para mabuhay. Ngayon, may tunay ng pagkakataong mamuhay bilang panggitnang uri, enerhiya, tubig, pagkain at paggawa, 4 na konektadong sistema. Kapag naantala ang isa, kumakalat ang epekto sa lahat ng dako at hindi ito pantay-pantay na kumakalat kundi nagkakapatong-patong. Madalas gamitin ng mga politiko ang salitang pagbagsak. Mali talaga ang salitang yon. Dramatiko ang pagbagsak kaya ito ang nababalita pero ang tunay na nangyayari ay mabagal at di agad napapansin. Nagsisimula sa mga pagkaantala. Dati, 6 na linggo lang mula order ng kotse hanggang garahe, ngayon tumatagal na ng 3 hanggang 4 na buwan. Mas mahaba na ang paghihintay kaysa inaasahan ng mga mamimili. Pero sa likod ng lahat, may mas malaki pang nangyayari. Ang kawalang katiyakan ay naipapasa sa presyo ng lahat. Gawin mo rin ito sa refrigerator, washing machine at ventilator sa ospital. Unti-unting tumataas ang gastos. Ang Whirlpool refrigerator na dating 6 na linggo lang bago dumating, ngayon inaabot na ng 4 na buwan. Tumataas din ang presyo ng Medtronic ventilator bago maging mahirap hanapin. Siyempre, bumababa rin ang kalidad. Pagkatapos, dumarating ang mga sunod-sunod na epekto. Humihinto ang mga kumpanya sa paggawa, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil hindi malinaw kung anong patakaran ang susundin. Lumilipat ang mga pamumuhunan sa Vietnam, India, Poland, kung saan matatag ang mga patakaran at pwedeng magplano. Sa Mexico, mabilis at matindi ang epekto. Huminto ang pagtaas ng sahod at nawalan ng katiyakan ang mga manggagawa kaya lumipat sila pahilaga sa Amerika. Pinapalala nito ang pressure ng migrasyon na dapat pinipigilan ng taripa. Sa Amerika, nararamdaman na ang gastos ng pagbabalik ng mga industriya. Mas mataas na lokal na produksyon, tumataas ang presyo na agad nararamdaman ng mamimili. Hindi rin naghihintay ang pandaigdigang kakumpetensya ng Amerika. Mas mabilis, mas mura at mas kaunting abala silang nagpapalawak. Maliit lang ang pagkakataong gumana ang integrasyon ng Hilagang Amerika. Isara ito at mga tagagawa sa Asya ang kakabig sa merkado. Ang nawalang produksyon hindi na bumabalik, lumilipat lang ng lokasyon. Ang naantalang bantahan ng kotse ay mapupunta sa Chinese na EV na dumarating sa tamang oras at abot kaya ng Amerikano. Ang pabrika na hindi natayo sa Texas ay hindi na rin matutuloy saan man. Sa Hanoi na lang ito itinayo at nanatili ron. Walang malinis na pag-alis sa sistemang ito.
Isipin mong magpasya ang Amerika na tuluyang putulin ang ugnayan sa paggawa sa Mexico. Wala nang mga sasakyang gawa sa Mexico, wala nang mga piyesa ng sasakyan na tumatawid ng hangganan, wala nang mga appliance na gawa sa Mexico. Lahat niyan ay ililipat sa loob ng mga hangganan ng US. Ang industriya ng sasakyan ay mangangailangan ng daan-daang libong bagong manggagawa para sa mga trabaho may sahod sa US. Kulang na sa manggagawa ang mga pabrika at hirap mapunan ang mga bakanteng posisyon ngayon. Ang dagdag na 100,000 trabaho ay magdudulot ng malaking pagdami ng imigrasyon na taliwas sa layunin ng decoupling o kaya tataas ng labis ang sahod na di kakayanin ng ekonomiya. Kahit biglang magkaroon ng mga manggagawa, wala namang mga pabrika. Ang pagtatayo ng bagong planta ng sasakyan sa loob ng US ay tumatagal ng 3 hanggang 5 taon mula sa anunsyo hanggang sa unang kotse na lumabas sa linya. Ang pagbuo ng mga supplier sa paligid nito ay dagdag pang 2 taon. Kapag gumana na ang mga plantang yon, kakumpetensya na nila ang mga electric vehicle mula sa mga bansang patuloy nag-optimize ng supply chains. Ang mga Amerikanong mamimili ang sasalo sa gastos na yon sa buong panahon. Ang pickup na 50,000 ngayon ay magiging 60,000 o higit pa sa susunod. At isang sektor pa lang ito. Ganon din ang sitwasyon sa medical na kagamitan, appliances, aerospace parts at electronics. Bawat kategorya ay tumataas ang presyo at madalas hindi na bumabalik ang produksyon dito, lalo itong lumalayo. Walang lokal na supplier na kayang mabilis mag-scale para palitan ng mga kasalukuyan. Tingnan mo ang nangyari sa Apple nang subukan nilang ilipat ang pag-assemble ng iPhone mula China sa India. Dahil sa 2 taong pagkaantala, issue sa kalidad, mababang ani at kakulangan sa produksyon, tahimik na ibinalik ang produksyon sa mga dating supplier sa China. Ang muling pagbuo ng supply chain ay hindi simpleng polisya, kundi dekada ng proyektong pang-industriya. Pero paano ang Mexico? Kaya ba nitong talikuran ng Amerika? Kaya ba nitong palitan ang customer na kumukuha ng 80% ng export? Sinubukan na ito ng mga pulisya sa Mexico. Pinagsikapan ng gobyerno ni Pangulong Claudia Sheinbaum na palawakin ang export sa Canada na tumaas ng 17% noong 2025. Sumubok din sila sa Belgium at Britain sa Europa. Nagbukas ng bagong merkado ang mga nagtatanim ng abukado sa Mexico, sa Japan at South Korea, ngunit hindi ito ganong nakapekto. Ang export ng Mexico papuntang Estados Unidos ang nangihibabaw sa kalakalan ng bansa na malayo ang agwat kumpara sa lahat ng ibang merkado. Kaakit-akit pa rin ang Canada at Europa bilang katuwang kahit na tumaas ang kanilang bahagi, pero maliit ito kumpara sa benta ng Mexico sa US. Mahalaga ang ugnayang ito pero wala ni isa ang lumalapit sa laki ng pinakamalaking mamimili. Walang ibang merkado na kayang tumanggap ng ganon karaming produkto sa presyong iyon. Kung ililipat ng Mexico ang export sa iba, mahirap mag-adjust at babagsak ang peso. Tataas ang inflasyon at ang remittance na sumusuporta sa milyon-milyong pamilya ay magiging pangkabuhayan na. Kaya delikado ang panahong ito. Parang totoo ang leverage ayon sa magkabilang panig. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga truck sa tulay ng Laredo, 6 na milyon na yung 2024. Nabawas ito noong 2025 dahil sa kaguluhan sa taripa, pero tumaas ulit nang maayos na ang mga patakaran. Mas mabilis magpakita ng totoong sitwasyon ng tulay kaysa sa mga pulisya. Nang ibasura ng Korte Suprema ang taripa noong Pebrero 2026, ilang oras lang nagtagal ang ginhawa. Agad itong pinalitan ng 10% global na taripa na may 150 araw na limitasyon. Kapag may banta ng bagong taripa, hihinto ang mga manufacturer. Pero ang matatalinong negosyante patuloy sa pag-iingat at paghahanda. Naghahanap ito ng mga lugar na matibay ang patakaran sa pagbawi ng puhunan gaya ng Vietnam. Hayagang nilalapitan ng mga opisyal ang mga Amerikanong manufacturer na nag-aalala sa hindi tiyak na taripa. Nagbibigay sila ng tax break at infrastruktura para matiyak ang mga pangako. Gaya ng India, tinatarget nila ang mga kumpanyang di natugma ang plano sa nagbabagong balangkas ng Hilagang Amerika. Hindi sapat ang simpleng pagtalikod. Hindi rin epektibo ang pagpapanggap na aalis na lang. May paraan para umusad at maprotektahan ang ekonomiya pero walang umaamin mula sa magkabilang panig. Hindi nila pinipili ang kaugnayan kahit gumagalaw sila rito. Nagbigay senyales ang Mexico at Canada ng interes sa pagpapatuloy. Malinaw ang mga prioridad ng industriya ng Mexico.
Predictable na patakaran, malayang galaw ng produkto ng walang buwis at mekanismo ng pagresolba ng alitan na pumipigil sa biglaang gastos. Nagpahiwatig ang kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos na palitan ang tatlong bansang kasunduan ng magkakahiwalay na bilateral na kasunduan na magbabago sa balanse ng kapangyarihan at makakapigil sa mga desisyon sa pamumuhunan habang pinag-uusapan pa ang mga bagong termino. Direkta ang industriya ng sasakyan na bumubuo ng halos 40% ng kalakalan ng Estados Unidos at Mexico. Kung lilipat sa bilateral na kasunduan, babagsak agad ang insentibong nagtulak sa nearshoring. Mas malinaw ang mga negosyanteng leader sa Texas na may pinakamalaking puhunan sa Amerika. Ang kalakalan sa pamamagitan ng Texas ay sumusuporta sa humigit kumulang 500,000 na trabaho at nagdadala ng ilang daang bilyong dolyar kada taon. Ang logistics, kargamento, customs, warehousing at pagmamanupaktura ay sentro ng kalakalan sa hangganan. Pareho pa rin ang kanilang mensahe. Ang integrasyon ay competitive advantage. Kapag nawala ito, lalong hihina at di magiging kompetitibo ang industriyang Amerikano laban sa China. Nagbabala ang mga opisyal ng Mexico na ang matagal na kawalang katiyakan ay lalong magpapabilis sa pagbaba ng dayuhang pamumuhunan. Ang 30 taong integrasyon ay ngayon nasa 18 buwang pampulitikang panahon. Kung tamang pagsusuri, tuloy ang biyahe ng truck at daloy ng pera. Mananatiling paggawaan ng Mexico at customer ang Amerika. Sabay na uunlad ang dalawang ekonomiya tulad ng NAFTA. Kung hindi maganda ang resulta, magpapatuloy ang mabagal na paghihiwalay. Taon-taon, tahimik na lumilipat ang bahagi ng supply chain sa ibang lugar at pabawas ng pabawas ang dinadala ng tulay ng Laredo. Hindi agad nawawala ang integrasyon. Dahan-dahan lang itong nauubos hanggang sa magbago ang sistemang sinusuportahan nito. Ano nga ba ang tunay na nagbubuklod sa pinagsamang kontinente? Hindi naman lumiit ang kalakalan ng Amerika at Mexico, sa halip lumago pa ito. Naabot ng Mexico ang record export noong 2025 sa kabila ng taripa. Mataas pa rin ang demand ng US at tumaas ang daloy ng enerhiya. Lumalawak pa rin ang infrastruktura. Pareho nagtatayo ng mas maraming kapasidad ang dalawang bansa para mas umasa sa isa't isa, kahit na pinagdedebatehan pa ng mga politiko sa magkabilang panig kung dapat ba nila itong gawin. Simple lang ang dahilan at ito ay dahil gumagana ang sistema. Gumagana ito para sa isang manggagawa sa industriya ng sasakyan sa Coahuila. Gumagana rin ito para sa isang magsasaka ng mais sa Iowa na nagpapadala ng mais na pangpakain patimog. Epektibo ito para sa maraming tao sa iba't ibang lugar, kaya ang pagsira nito ay may agarang gasto sa politika. Kaya nabubuhay ang ugnayang ito hindi dahil sa pagkakasundo, kundi sa isang uri ng pagkakatigilan. Iyan ang madaling hindi mapansin. Nabubuhay ang ugnayang ito hindi dahil magkasundo ang magkabilang panig, kundi dahil kapag nasira ito, agad maapektuhan ang mga botante at mabilis ang magiging reaksyon. Ang mga politiko na nagsimula ng umaga na parang matapang laban sa Mexico ay matatapos ang linggo na binabawi ang kanilang sinabi dahil dumating na ang mga taong tunay na nagbabayad ng halaga. Mabilis ang feedback loop at agad sumasagot ang mga politiko, kaya hindi gumaganti ang Mexico. Ang presyon sa Amerika ang gumagawa ng trabahong dapat sanay nagawa ng pagganti, mas mabilis at mas mura. Ang tulay ng Laredo, gas sa pipeline, padala ng produktong agrikultural, industrial na supply chain at remittance, lahat ay bumubuo ng sistemang mahirap paghiwalayin kahit mapilayan. May dalawang posibleng kalalabasan. Isa kung saan ang sistema ay matatag at patuloy lumalago at isa naman kung saan unti-unting nawawalan ito ng bisa hanggang sa di na maging kompetitibo. Nakasalalay ito sa pagkaintindi ng mga gumagawa ng patakaran sa kung ano ang dumadaan sa tulay araw-araw. Hindi lang produkto ang dumadaan doon, kundi ito ng sentro ng operasyon na ekonomiyang kasing laki ng kontinente. May mga truck na nakapila na kaninang madaling araw. Nakapila pa rin sila bukas at sa mga susunod na umaga dahil hindi nagbago ang demand. Ang tanong ay kung magpapatuloy bang gumana ang sistemang tumutugon sa demand na yon. Kapag hindi na ito gumana, hindi lang bumabagal, kundi tuluyan din humihinto ang mga truck. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo muli sa susunod sa Math Pack.